Maraming mga tagahanga ni na Kim Chiu at Paolo Avellino ang naghahanap ng updates tungkol sa dalawa matapos mapansing tahimik sila sa social media. Pero hindi makalimutan ni Kim Chiu ang kanyang Paris vacation. Ang nakakaloka, merong ding larawan si Paolo Avellino na katulad sa post ni Kim Chiu sa Paris. Kaya naman ang mga panay kinilig dahil siguradong magkasama nga raw ang dalawa. Yung Paris nila, kung di ako nagkakamali, that was March, di ba? Yung pumunta si Paolo sa Paris para doon sa shooting nung kanilang project ni Nadine Lustre. Kung matatandaan nyo na last day nung shooting na yon, 'di ba, pumunta si Kim, maraming nakapagkuha ng picture niya, 'di ba? Na sinasabing nandun siya mismo doon sa Paris. Pero katulad nga ng mga getaway nila noon, kahit noon pa years ago nung nag-birthday si Paolo, yung mga Amanpulo vacation nila, hindi talaga nila hindi talaga nila inaamin na magkasama sila. Magkasama sila hanggat pag natapos na yung pangyayaring yun, may mga lumalabas na. Katulad nga nito na nag-post si Kim ng mga larawan na nandun siya sa Paris. Ngayon, kinonect na naman ng mga fanay na meron din ganung picture o background si Paolo, katulad ni Kim, pero si Paolo, ginawa lang niyang black and white yung texture ng photo. Pero yung pinggan, tapos yung arrangement ng pinggan, at saka yung restaurant, saka yung background, parehong-pareho. Kaya, kumbaga, confirm na talaga namang ilang beses daw silang nag-date sa Paris. According na rin dun sa mga nakakakita sa kanila dun sa Paris. Naku, gustong-gusto yan ni Jaime Libadizos ng Leyte. At saka ni Ate Tess Insyong, Marino Corazon, Annalyn Hiccup, hello. Rachel Ayan, Gestro, katulad Rachel niya, Lux. di ba, yung pinggan na yon, parang hindi mo nga mahalata kasi Black and white kasi ni Paolo. Tapos, kanina bago yata yun kasi nag-jogging sila, parang meron silang bagong picture kanina na nag-jogging sila. Wala namang pasok ngayon kasi Sunday, di ba? So, doon sa mga nagsasabi, ito lumabas daw ang ayuda ulit ito ni Paolo at saka ni Kim sa mga after ito ng mga bashing na ako maasa pa sa Kim pa, wala naman talaga yan in real life. Ganon. Kaya masaya ang mga Pero Kim ang Pao. tanong, kung talagang magkasama sila sa Paris, ba't kailangan pa nilang ilihim? Di ba? Minsan napapatanong ka rin. Bakit kailangan pang ilihim ng gano'n, di ba? Na obvious naman talaga mag-jowa na naman, di ba? Dahil Ito noon din pa yung natin sinabi sinasabi yan. nila. Pero yung sa hindi makalimutan, siguro nga hindi makalimutan ni Kim Chiu yung sa Paris niya kasi nga magkasama nga siguro sila. Ako sa tingin ko yung magkasama. Kasi to think that, Di ba? Diyos ko, meron nga yung Although March dati. pa ito, di ba? But still, di ba? Pero nga inaano ko, ba't hindi nila gawing ayuda yun? Magkasama kami. Tama kayo, dati aman po yun, nakatalikod pa silang gano'n eh. Pero obvious naman na sila, di ba? So, pero itindihan naman natin kung ayaw nilang amin na magkasama sila. Basta alam naman ng mga fanay, di ba? Sila Tapet Roque na talagang magjowa. Wengay Agustin, yan, Eva Bautista, Tess Insyong. Magjowa naman. Basta ako magkasama sila, yun lang. Magkasama sa Paris. Kasi Paris Hilton. hindi makalimutan ni Kim, di ba? Oo. Diyos ko. Special sa kanya, basta kasama si Paolo Avellino. How Tama true na ka habang dyan. nag-aaral daw si Kim noon sa Paris, di ba, nag-short course siya. Para sa business, di ba? Ganun, lagi daw siyang sinusundo ni Paolo. Kaya Sabi, nga. At kung tingnan ko sa nag-shooting si Paolo, doon nagtapos si Kim. Oo. Di Baka ba, naman ang doon daming may kurso bansa. doon. Baka doon nga sila kinasal. Charas! Kaya again, inuulit ko, kaya hindi niya makalimutan kasi kasama niya si Papa Paolo. Base sa mga lumalabas na ulat at fans updates, totoo ang nagiging malaking usap-usapan ang Paris trip ni Kim Chiu dahil kasabay ito ng period kung saan si Paolo Avellino ay nasa Europe din para sa shooting ng proyekto nila. Maraming fans ang agad nag-ugnay ng dalawa at nagkaroon ng Kim Pao in Paris theory, lalo na't consistent silang nakikitang nasa parehong region sa parehong time frame. May mga posts at fan sightings din na nagpakita na si Kim ay nasa Paris ng ilang linggo na lalo pang nagpainit ng speculation. May mga balita rin na ang European trip ay hindi lang basta bakasyon, kundi may halong work training at project-related schedules. Kaya nagkataon lang na nag-overlap ang location nila ni Paolo. Ano ang masasabi dito? Normal na sa showbiz ang ganitong klase ng fan theories. Kapag parehong artista ay nasa isang bansa, may existing on-screen chemistry, walang direct confirmation mula sa kanila. Kaya natural na lumalakas ang kilig at speculation ng fans. Pero sa ngayon, wala pa rin kumpirmadong pahayag na magkasama sila romantically sa Paris.
fan interpretation pa rin ang karamihan. Mas safe sabihin, nagkaroon ng overlap ng Paris-EU trip, may malakas na fan speculation. Walang official confirmation na magkasama sila bilang mag-partner doon. Sa ganitong klase ng balita, pinakamahalagang tandaan na fan interpretation at actual facts ay magkaiba. Normal sa showbiz lalo na kapag may dalawang artista na may chemistry o madalas pag-usapan tulad ng Kim Chiu at Paolo Avellino. Na may mag-ugnay agad ang fans kapag nag-overlap ang travel or schedules. Lumalakas ang kilig narrative kahit walang direktang kumpirmasyon. Nagkakaroon ng assumptions based sa teaming, post o sightings. Pero sa totoo lang, hindi sapat ang parehong nasa Paris para sabihing magkasama sila o may relasyon agad. Maraming dahilan kung bakit nagkakapareho ng location ang mga artista, work commitments, separate projects, endorsements, or personal travel na hiwa-hiwalay. Mas healthy tingnan ito bilang fan excitement at shipping culture, natural curiosity ng supporters, hindi pa verified na real-life confirmation ng relationship or togetherness. Sa madaling salita, masaya siyang kiligin pero mas okay pa rin na hintayin ang malinaw at direktang pahayag mula sa kanila bago mag-assume. Sa ganitong uri ng balita tungkol kay Kim Chiu at sa Paris trip na agad iniuugnay kay Paolo Avellino, makikita mo kung gaano kabilis kumalat at lumakas ang mga hula sa showbiz kapag may dalawang artistang may chemistry o pinag-uusapan. Una sa lahat, normal na bahagi na talaga ng entertainment culture ang ganitong connecting the dots ng fans. Kapag may nakitang, parehong nasa isang bansa, magkasabay o malapit ang teaming ng travel, may naunang kilig o on-screen chemistry. Automatic na gumagana ang imagination ng fans. Doon pumapasok ang ship culture, kung saan mas pinipili ng iba na tingnan ang mga senyales bilang possible romance kaysa simpleng coincidence lang. Pero kung susuriin ng mas maayos, ang pagiging nasa Paris sa parehong panahon ay hindi sapat na ebidensya para sabihing magkasama talaga sila o may romantic involvement sa likod nito. Sa entertainment industry, madalas talaga ang overlapping schedules. May sariling project si Kim, shoot, endorsement, personal travel. May sariling commitments din si Paolo. At ang Europe, lalo na Paris, ay common location para sa fashion, shoots, at vacation ng celebrities. Kaya ang isang simpleng parehong nasa Europe ay madaling ma-inflate ng social media hanggang maging malaking storya. Ang isa pang factor dito ay ang power ng fandom. Kapag malakas ang chemistry ng dalawang artista, hindi na lang ito basta acting perception, nagiging emotional investment na ng fans. Kaya kahit walang confirmation, hinahanapan ng meaning ang bawat galaw, binibigyan ng storya ang bawat teaming, at minsan nagiging assumed reality na sa mata ng iba. Pero dito rin pumapasok ang dapat na balance. Ang mahalaga ay tandaan ng speculation ay hindi kapalit ng statement mula sa mismong involved na tao. Hanggat wala silang sinasabi, walang kumpirmasyon, walang opisyal na relasyon na ina-announce, at walang solid proof na magkasama talaga sa isang private context. Ang pinaka-safe na pagtingin dito ay may kilig at excitement ang fans, pero nananatili itong bahagi ng rumor mill at fan theory. Sa kabilang banda, hindi rin masama na kiligin ng tao. Normal iyon sa entertainment. Nakadagdag ito ng saya sa mga tagahanga at nagiging part ng engagement sa kanilang projects. Ang importante lang ay huwag agad gawing fact ang hula. Sa dulo, ang ganitong balita ay sumasalamin lang talaga kung gaano kalakas ang epekto ng celebrity culture sa Pilipinas. Kung saan ang isang simpleng travel coincidence ay pwedeng maging malaking love story sa isip ng publiko. Dagdag pa rito, interesting din kung paano mabilis mag-evolve ang ganitong balita sa social media. Sa simula, kadalasan simpleng observation lang, nasa Paris si Kim, nasa Europe si Paolo, uy pareho sila ng teaming. Pero sa loob lang ng ilang oras o araw, dumadami na ang layers. May edited collages ng sightings, may analysis ng posts, outfits at dates, may mga fan theories na ginagawang parang detective work, hanggang sa maging almost confirmed, na sa mata ng iba kahit wala namang official statement. Isa pang dagdag na dapat tandaan, ang silence ng celebrities ay hindi automatic confirmation ng kahit ano. May mga pagkakataon na hindi sila nagsasalita dahil privacy, work contracts, or simpleng wala pa talagang kailangang i-address. Pero sa fandom side, ang silence minsan napupunan ng imagination, kaya mas lalo pang lumalakas ang speculation. Maganda rin tingnan na ang ganitong balita ay nagpapakita ng dalawang sides ng fandom. One, kilig side. Gusto ng romantic story,
hopeful, excited sa possibility. 2. Reality check side, hinihingi ang proof at official confirmation. Kapag nagbababalance ang dalawang ito, nagiging healthy ang discussion. Pero kapag puro assumption lang ang umiikot, doon nagkakaroon ng misunderstanding at minsan nagiging source pa ng fake narratives. Sa kabuuan, ang dagdag na punto dito ay simple lang. Mas mabilis ngayon ang paggawa ng story kaysa sa mismong facts. Kaya importante pa rin ang pagpreno bago mag-assume. Kung